Mula ang istorya ng magising si Hirako mula sa isang panaginip, paglabas niya sa kwarto ay may sumalubong agad sa kanyang isang babae, na tinawag siyang Master. Sinabihan niya naman ito na huwag na siyang tawaging Master kaya tinawag na lang siya nitong Village Chief. Nakarinig naman si Hirako ng kalabog sa kusina at doon pinakita ang isang babae na nagluluto ng slime. Pakalabas niya naman ng bahay ay doon sa malubong sakanya ang isang elf at mga Cocomelon Angel na nagmula sa paglipad. At may pamontage pa nga si kuya mo sa village niya na mas marami pang melon kaysa tanim na talong. Sa sumunod na eksena pinakita kung paano napunta si Hirako sa ibang mundo. Nagpakilala sa kanya si Papa God na gustong bumawi sa kanya sa marahas na naranasan niya sa past life niya. Tinraidor na, namatay pa sa malubhang sakit, kaya naman gusto siya nitong bigyan ng isa pang chance para mabuhay sa ibang mundo nang may malusog at walang sakit na pangangatawan. Tinanong din siya ni Papa God kung ano ang request niya sa magiging bagong buhay niya at dito naman iminungkahi ni Hirako na gusto niya mag-farming, na malayo sa civilization, payak at tahimik. Nag-call a friend naman si Papa God dahil wala daw ito sa jurisdiction niya at dito binasbasa na nga siya ni Papa God at ibinigay ang omnipotent farming tool, and boom! Nagising na lang si Hirako na nakahiga na sa gitna ng kagubatan. Nang bumalik na ang ulirat ni Hirako ay nanibago ito dahil may malusog na siyang katawan. Tuwang-tuwa naman ito dahil magagawa niya ng mag-farming na matagal niya nang inaasam, ngunit di niya pa alam sa ngayon kung paano sisimulan. Napansin niya din na bumata siya at todo outfit na para sa pagsasaka pero wala pa siyang gamit, kaya doon niya naalala ang omnipotent chuchu na sinabi ni Papa God at lumabas nga ang isang asarol na kinamangha niya. Hindi rin siya napapagod kahit anong bangkal niya ng lupa na lubos niyang kinatuwa. Pagkatapos nito ay inexplore niya na ang kagubatan para maghanap ng pagkain at tubig, dito pumukaw sa atensyon niya ang isang malaking puno at napagdesisyonan niya na dito na mag-set up ng magiging base niya. Ngayon na may base na siya ngunit wala pero nahahanap na source ng tubig, naisip niya na lang na maghukay hanggang makahanap nito. Dito ginamit niya ulit ang impotent chuchu at nag-anyong pala para sa paghuhukay. Sa sobrang tuwa niya kakahukay since di nga siya napapagod gawa ng powers niya ay napansin niya na lang na di na siya makaakyat sa hukay, kaya naisipan niya na baguhin ang approach niya at maghukay ng padiagonal at dito nagtagumpay na siyang maabot ang tubig. Ngayon ang sumunod na target ni Hirako ay pagkain naman. At dito niya napansin na di rin siya nagugutom na maaaring kagagawan din daw ng omnipotent chuchu powers niya. Kaya naman ay nagpatuloy na lamang siya sa pag-set up ng base niya. Isang puno naman ang nakaharang sa pagtataniman niya kaya pinagplanuhan niya ang pagputol dito dahil mukha daw itong matibay. Nilabas na niya ang palakol at hinampas na ang puno, ngunit sa gulat niya ay naputol agad ito sa isang wasiwas niya lang, pati pagbalat at pagputol sa mga ito ay parang cheese na nga lang daw na lubos na kinatuwa ni Hirako. Manghang-mangha din siya sa powers niya dahil basta napipicture niya sa isip niya ay nagagawa nitong mag-transform dito. Ngayon ang problema naman ni Hirako ay kung paano i-build ang mga ito hanggang sa di niya na mapansin ang oras at paggabi na, at dito niya na-realize na kailangan niya ng ilaw para sa gabi. Tinray niyang maglabas ng lighter at posporo gamit powers niya pero walang lumabas, hanggang sa naglabas siya ng magnifying glass na di rin niya magamit dahil inabot na siya ng gabi. Sa huli ay tinapyas niya na lang ang babang parte ng puno bilang silong at nag-ukit na lang ng mga gamit sa gabing yon. Kinaumagan, diretso na siya sa paggawa ng apoy gamit ang magnifying glass at pinagpatuloy niya na din ang pag-clear ng paligid. Sa puntong ito ay nakaramdam na din ng gutom si Hirako, hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa pagpapapalit-palit niya daw ng powers niya. At dito bigla siyang dinambahan ng isang kakaibang rabbit na sa gulat ni Hirako ay napatay niya. Ayun nga at diretso barbecue, na lasang Mother Nature daw ika ni Hirako, nagpasalamat naman siya dahil at least daw ay edible ito. Pagkatapos kumain ay diretso gumawa si Hirako ng toilet dahil napoops na nga siya, ngunit ayaw lumabas dahil open na open ito kaya agad din naman niyang ginawa ng pader na kahoy, at sa wakas, nagplak na ang imbotido sa balon. Nagpatuloy na nga sa pag-set up ng taniman niya si Hirako at madami na din siyang planong itanim dito. Hanggang sa inabot na naman siya ng dapit hapon at saka lang niya na-realize na wala pala siyang mga buto na itatanim dito, kaya itinulog niya na lang muna ito. Kinabukasan, sa gulat niya ay may mga tumutubo na napananim sa taniman niya kahit wala naman siyang tinanim na buto kaya dito niya naisipan na maglagay na ng bakod para maprotektahan ang taniman niya.
Unti-unti na ring tumubo ang mga pananim ni Hirako sa pagdaan ng mga araw, at nagawa niya na ding gumawa ng hut. Medyo diskumpiyado pa siya sa nagawa niya pero mas okay na din daw yun kaysa naman nakatira sa ilalim ng puno. Isang araw ay may nakita si Hirako na magjowang aso sa labas ng bakod niya. Mukhang mababait naman kaya pinapasok ito ni Hirako at pinakain ang nahuli niyang baboy ramo. Napansin niya din na bundat yung isang aso hanggang sa mag-umpisa na itong mag-labor dahil buntis pala ito. Sa taranta niya ay dinala niya na lamang ito sa hut na kagagawa niya lang, at si Hirako pa nga tuloy ang na-stress para sa magjowang aso. Inabot na nga sila ng gabi at balik ilalim puno si Hirako habang nag-aalala parent sa mga aso. Kinabukasan, si Hirako lang naman, may-ari ng buong farm, may-ari ng hut, ay magalang na kinatok ang hut para i-check ang mga aso. Doon na bumungad sa kanya ang successful delivery ng mommy aso sa mga babies nito. Ang malupit pa dito ay may pa-breakfast pa ng best parts ng baboy ramo ang magjowa na aso. Nagdaan ang mga araw at doon na nga namalagi ang mga aso, si Hirako na nahiyang paalisan sila, kaya siya na nag-adjust at gumawa na ng panibagong tirahan para sa kanya. Medyo may hiya din naman pala tong mga aso, sila na naghuhunt at nagpapatrol na din sa paligid. Pinangalanan na din sila ni Hirako kaysa naman daw aso lang tawag niya sa mga ito. Unti-unti na din siyang umaani na lubos naman na nagpasaya kay Hirako. Na inoobserbahan parent ni Papa God si Hirako mula sa realm nito. Nag-aalala ito dahil nga sa mali ang nabigay niyang buhay kay Hirako noong una at ngayon ay conscious na tuloy si Papa God. Hindi daw kasi pwede pakialamanan ang buhay ng tao once na nabigay na ito. Kaya naman binigyan niya na lamang si Hirako ng choice sa panibago niyang magiging buhay sa kagustuhang bumawin ito sa kanya. Bigla namang natigilan si Papa God nang matanto nito na napadala niya pala si Hirako sa delikadong kagubatan na tinatawag na Forest of Death. Natarante ito at sinabing papabalikin niya na lamang si Hirako ngunit hindi nga pala pwede dahil nasimulan na ang buhay nito. Inisip na lang ni Papa God na pag namatay naman ito ay mapupunta ulit ito sa kanya at mag-so-sorry na lang ulit siya. Inisa-isa ni Hirako ang mga natutunan niya so far sa paggamit ng omnipotent farming tool niya. Una ay ang nakakapatubo ito ng pananim kahit walang buto, kagaya ng sibuyas, patatas, repolyo, at kamatis. Napansin niya din na kung ano ang iniisip niya na itanim habang gamit ang tool ay iyon din ang tumutubo dito. Sobrang bilis din ito tumubo kaya di niya matapos video sa recap candy kaya nagsusubscribe na siya diretso. Baka naman, sa bilis ding tumubo ng patatas ay na-expose ang bunga nito sa araw kaya naman ginawa nito ng paraan ni Hirako sa pamamagitan ng paglagay ng pasobrang lupa sa ibabaw nito. Wala pang kaalaman sa pagfa-farm si Hirako kaya matututo na lang daw siya mula sa mga pagkakamali niya. Bilang pasasalamat naman niya kay Papa God at sa God na may jurisdiction sa agrikultura, ginawa niya ito ng estatwa. Masaya si Hirako dahil simple lang ang buhay niya dito. Simpleng nilaga na rabbit na may bagong ani na mga gulay, wala nga lang seasonings, at least daw organic. Wala ding sayang dahil napupunta ang iba sa mga spoiled mababait niyang aso. Sinubukan niya na ding magtanim ng mga fruit-bearing trees sa labas ng bakod niya para naman daw maiba sa diet niya. Tuwang-tuwa naman si Hirako sa mga aso dahil may nakakasama siya kumpara kung mag-isa lamang siya. Malaking tulong din ang mga aso dahil na-e-explore na ni Hirako ang gubat nang hindi siya nawawala. Nakahanap na din siya ng ilog na pwede niya magamit at makonekta sa farm niya. In-expand niya na din ang crop fields niya. Nagtanim siya ng wheat para sa harina nito, oilseed para sa oil nito, sugarcane dahil gusto niya na din ng matamis. Nagtanim din siya ng soybeans para daw makagawa siya ng edamame na kinalungkot niya dahil kailangan niya ng asin dito ngunit wala siya nito. Nagdaan ang mga araw at nagsimula ng lumamig ang paligid. Nag-aalala naman si Hirako dahil hindi niya alam kung gaano kalamig umaabot sa mundong iyon at wala rin siyang makakapal na damit. Nagsimula na siyang maghanda at sinubukan niya ang balat ng rabbit ngunit nangangamoy ito. Isang araw, tinawag siya ng aso niya at may kasama na itong malaking gagamba. Kumaway ito kay Hirako sabay nagpasikat at gumawa ng panyo, at may embroidery pa nga ng sarili niya. Tuwang-tuwa si Hirako at simula noon nanirahan na ang gagamba sa higanting puno. Nagagawa din itong mag-produce ng damit mula sa mga balat ng mga hayop kaya nasolusyonan nito ang problema niya sa lamig. Pati na rin mga gamit niya sa bahay na kailangan ng tela ay basic lang dito. Kaya naman pinangalanan na ito ni Hirako at tinawag na Zobitan.
Dumating na nga ang winter at dala na din ng lamig ay nakaramdam din siya ng lungkot dahil sa haba na din ng panahon na mag-isa siya at wala man lang makausap. Nagdaan ang mga araw at unti-unti na ring lumipas ang winter at nagsimula ng uminit ulit. Ibang init naman ang nadama ng pabebe niyang mga aso nang magsialisan ito at bumalik ng may kanya-kanya ng dalang jowa. Nagpekita na rin si Zobiton at natuwa naman si Hirako dahil may mga babies na din ito. Unti-unti nang lumalaki ang mga palamunin pamilya ni Hirako kaya sinipag pa ito lalo na palagwin ang farm niya. Bigla namang napalingon si Hirako sa pag-alarm ni Zobiton na naghuhudyat na may nakita ito sa kagubatan. Agad naman itong pinuntahan ni Hirako at doon bumungad ang isang batang babae na kinagulat niya. Agad niya naman itong nilapitan nang humingi ito ng tulong, ngunit walang ano-ano'y sinunggaban siya nito at kinagat. Nagulat naman si Hirako dahil bigla na lamang itong nag-transform at lumaki na pinagtaka ni Hirako kung ano nga ba ito at kung kalaban ba ito. Bigla naman siyang inatake ng mga aso ni Hirako na nagsanhi ng pagliit ulit nito. Dito kinausap niya ulit ang babae at nalaman na ito ang nag-umpisa ng lahat kaya inatake lang din siya ng mga aso. Dahil palagay naman ang loob niya dito ay hinayaan niya itong sipsipin siya para makarecover na ito. Pagbalik sa farm ay kasama na niya ito. Tuwang-tuwa naman ang babae dahil sa dami ng tanim ni Hirako at bago ito sa paningin niya, nalubos na ikinatuwa naman ni Hirako dahil may nakakausap na siya, kaya naman buong maghapon ay nag-date na masyal at inikat nila ang buong farm. Kinagabihan ay tumungo na sila sa cabin ni Hirako. Dito nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Lululusi at isa itong vampira, at ang rason daw kung bakit siya napadpad doon ay dahil gustong kunin ng nobles ang research niya kaya umalis siya doon. Ngunit may ipinadala daw ang mga ito para sundan siya kaya doon naisipan ni Lululusi na pumunta sa gubat dahil bukod sa makakatago na siya ay makakapag-research pa siya ng mga tanim. Dito tinanong din ni Lucy si Hirako kung paano niya daw napaamo ang mga halimaw dahil nga sa reputasyon ng gubat na ito at mag-isa pa nga daw nakatira dito si Hirako na lubos naman niyang pinagtaka. Sa gitna ng pagsasalita ni Lucy ay bigla namang sabat ni Hirako at sinabing doon na lang siya tumira, doon na lang siya mamalagi, at doon na lang siya forever sabay pang malakasan na baw kay Lucy na lubos na kinagulat nito. Natarante naman si Lucy sa mga biglaang pangyayari habang si Hirako naman ay nag-aapoy sa kadesididuhan. Naiihi na parang natatae, di na kinaya ni ate mo at napao na rin ito. Nalubos naman na kinatuwa ni Hirako sabay damba kay Lucy, at di na pinakita ang mga sumunod, KJ. Kinabukasan, maganda ang gising ni Hirako at napansin itong lumiit daw si Lucy sabay sabi naman ni Lucy na proteksyon niya daw yun para di siya manyakan ni Hirako. Nagplano na rin sila sa mga sunod na gagawin at biglang napagtanto ni Hirako na si Lucy daw ang unang tao na nakasama nila sa farm niya bukod pa sa mga aso niya at kay Zobiton. At doon nagsimula na ang harem village ni Hirako, at madaragdagan pa, abangan, kaya pakurat na din po ng subscribe button para updated ka. Salamat! Nagsimula nang mamuhay sila Hirako at Lulusi ng magkasama. Malaki din ang pasasalamat ni Hirako dahil sa laki ng tulong na nabigay ni Lulusi mula nang makasama na niya ito, isa na nga dito ang problema niya sa asin. Dumiretso na din agad sila sa farm at pinag-usapan ang mga panibagong plano nila rito. Natigilan naman sila nang biglang mag-alarm si Zobiton na dali-dali naman nilang tinugunan at pinuntahan. Naabutan nila ang isang angel na naka-bandage at binubuli na ng mga aso ni Hirako, na agad naman nilang tinulungan. Nagtaka naman si Hirako sa asal ni Lulusi at dito na nga biglang tinawag at nakilala ng angel si Lulusi at sinabing dito lang pala ito nagtatago. Kasama na nga nila ang angel nang bumalik na sila sa farm at dito na sila nag-usap-usap. Nagtaka naman ang angel kung anong ginagawa doon ni Lulusi at kung sino daw ba si Hirako. Na sinagot naman ni Lulusi ng pabulong na asawa niya nga daw ito at tinalo pa ang sinampal ng 10 subscribe sa pagkapula, na kinagulat naman ng angel. Dito nagpakilala naman na ang angel bilang Tia at sinabi ang tungkol sa bounty ni Lulusi dahil nga sa pagtakas at pinaggag-agawan nito dati. Napansin niya din ang pagbabago dito, dahil na din sa disiplina na nakuha nila sa mga aso, sabay niyaya na ni Lulusi si Tia na manirahan na din sa farm, na pinagtaka nito. Sinama na nga nila si Tia at inikat ang buong farm habang todo market naman si Lulusi ng farm nila. Pinakilala niya din ang cute na si Zobiton na kinagulat nito. Sinama na rin nila si Tia sa pag-ani dahil sakto daw kailangan nila ng katuwang at dito pinatikim nga ni Hirako ang sariwa niyang repolyo na lubos namang nagustuhan ni Tia.
Kinagabihan, habang sarap na sarap si Tia sa strawberry ni Hirako ay sinamantala na ito ni Lulusi at sinabing doon na daw siya manirahan, since nagustuhan naman daw na niya sa farm sabay sabing di na daw kaya ng katawan niya kung mag-isa lang siya kasama si Hirako. Wala naman nang nagawa si Tia at dito na nga ito nanirahan kasama nila. Tuwang-tuwa naman si Lulusi dahil may katuwang na siya. Tinanong naman ni Tia kung pwede ba daw damihan nila ang tanim na strawberries na pinabulaanan naman ni Hirako dahil kulang sila sa manpower plus sino daw kakain pag masyado marami, na nagpaisip naman kay Tia. Dumarami na din ang mga aso nila, sabay pa dito ang mga bagong tuta, kaya para tugunan ito ay gumawa na rin ulit si Hirako ng panibago nilang tirahan at lugar para sa kanila. Nagbiyabay na din ibang anak ni Zobitan habang ang iba naman ay naiwan kasama ang mommy Zobitan nila. Nagpolem din pansamantala si Tia at babalik din naman daw agad. Makalipas ang ilang araw, nakabalik na nga si Tia sa farm, ngunit may mga kasama na itong mga babae na nagpakilalang mga elves. Nakiusap ang mga elves na doon na sila patirahin pagkatapos recruit nga ni Tia at doon na nga daw sila lumipat, sabay sumulpot si Tia at sinabing may malungkot itong backstory, kunti na lamang ang lahi nito dahil na rin sa gyera at wala na ding permanenteng tirahan kaya kung saan-saan na lang napapadpad. Kailangan daw nila ng lugar kung saan sila mamamalagi at makapagpaparami. Pinilit naman nila Tia at Lulusi na kumbinsihan si Hirako at nagpakyut dito na kalaunan ay pumayag na din, sa kondisyon na samahan muna nila pansamantala ang mga roommates nila na sina Zobitan at ang mga aso na kinagulat nilang lahat. Dahil dumarami na nga sila ay kailangan na nilang magdagdag ng panibagong tirahan na sinimulan naman nila agad. Nangolekta na din sila ng mga kahoy at dito nakita nila kung paano simplehan lang ni Hirako ang mga kahoy na kinagulat ng elves. Di rin sila nahirapan ng e-construct ang bahay dahil likas na magagaling dito ang mga elves habang si Hirako naman ay umaalalay na lamang dito. At sa loob lamang ng 10 araw ay nabuo na nila ang bahay. Nainggit naman ng slight si Hirako sa nagawa nila kumpara sa ginawa niyang hut nung una. Manghang-mangha naman si Hirako sa lawak ng loob nito. May pamontage kunti si cameraman sa loob ng bahay habang si Hirako naman ay lubos ang tuwa dahil may tahanan na at matatawag na bahay ang mga elves. Bilang ganti naman at pasasalamat ng mga elves kay Hirako ay iminungkahi nila na sila na bahala sa pagmimina at pagpapanday na ikinagulat naman ni Hirako dahil sa pag-aakalang mga dwarfs lamang ang gumagawa nito. Sinimulan na nga nila sa pagpapanday at ginawan siya ng kawali na ikinamangha niya dahil lahat daw ay kaya nitong gawin. Na pinabulaanan naman ng elves at sinabing di lahat dahil di nila kayang magpakarami sabay ngisi at titig kay Hirako. Sana all napaparami, pa. Nakita naman ng mga elves ang wheat field ni Hirako at iminungkahing gumawa sila ng tinapay. Tuwang-tuwa naman si Hirako at dahil dito naisip niyang palawakin pa ang wheat fields niya. Dito napatanong na si Hirako kay Lulusi kung may nagmamay-ari ba ng lupa na sinasaka niya, at sinabi naman nito na sa Demon Lord ito. Ikinabahala naman ito ni Hirako sabay sabi naman ni Lulusi na huwag siya mag-alala dito. Kinagabihan ay marites mode naman ang mga girls, pinagchismisan nila si Hirako. Manghang-mangha sila dito dahil sa mga nagawa nito habang nagtataka sa mga di nito alam sa lugar nila. Kinaumagahan, papunta na sa farm si Hirako nang magpakita sa kanya si Zobitan, nagulat naman siya sa laki ng bubuyog na nahuli nito na di korona pa nga. Mukhang di naman daw na tumanlalaban ika ni Zobitan kaya kinupkup naman na ni Hirako. Ginawa niya na din ito ng tirahan kung saan gumawa na ito ng pugad, na inaasahan naman ni Hirako na makapagbibigay sa kanya ng honey pagdating ng panahon. Isinakatuparan na din ni Hirako ang pagkonekta niya ng ilog sa farm niya. Una ay naghukay muna siya ng reservoir para mapagimbakan ng tubig, sumunod naman ay gumawa siya ng blocks sa tulong ng mga elves mula sa mga lupang nahukay niya mula sa reservoir. Dito unti-unti nilang pinagtagpi-tagpi ang blocks at ikinonekta ang ilog sa reservoir. Bigla naman may malaking isda na natangay ng tubig ang biglang umatake kay Hirako. At sa gulat niya nga ay napatay niya eto, at ayun nga, diretso ihaw ito, habang ilag na ilag naman ang mga babae dahil kilalang delikadong isda ng Forest of Death ang nahuli ni Hirako. Lasang salmon daw ito ng tikman ni Hirako kaya naman inalok niya ito sa kanila. Na nagustuhan naman nila, kaya hamuli na sila ng marami at inimbak. Sakto naman since may supply na silang tubig ay naisipan ni Hirako na gumawa na ng palayan, dito ay sinimulan niya na i-layout at hukayin ang palayan at nang matapos na niya ito ay pinadaloy na niya ang tubig na kokompleto sa palayan niya.
Pagkatapos ay hiningi na niya ang tulong ng mga elves at nagsimula na nga ang mga itong magtampisaw sa palayan. Ipinamahagi niya dito ang mga palay kung saan tulong-tulong nilang tinanim. Inatasan niya naman ang mga babies ni Zobbeton bilang pest control ng palayan. Kung gaano kabilis ang first time mo, ay ganoon din kabilis tumubo ang mga palay nila Hirako. Ganoon din kabilis ang anihan parang reply niya dati sayo, at ganoon din kabilis na tuyo. Nakakita lang ng ibang magogoyo, boom. Joke lang, anyway. Nang matuyo na ang mga palay ay nagsimula na silang ihiwalay ang mga buto nito, at ay sila ang mga ito para palay na lang ang matira. Nakaramdam naman ng kaginhawaan si Hirako nang makita na ang finished product dahil sa dami ng proseso nito. Sa huling hakbang naman ay inumpisahan ng isaing ni Hirako ang kanin. Ipinaliwanag niya din kila Lulusi, Tia, at Leia ang lahat ng step dito at hiningi ang tulong ni Lulusi para magsimula ng apoy. Nang maluto na ang kanin ay binilog-bilog muna ito ni Hirako at gumawa ng onigiri tsaka ipinatikim kila Lulusi, na lubos naman nilang nagustuhan. Nainggit naman si Hirako nang makita ang mga elves na madali lang nalilinis ang katawan nila gamit lamang ang magic ng mga ito, kaya naman nagka-idea si Hirako na gumawa ng paliguan, at dito kinausap niya na nga ang mga baby niya at nagplano. Nagsimula naman agad sila sa paggawa nito katulong ang mga elves, ngunit may isang problema si Hirako, at yun ay ang dumi na binabalik nila sa ilog. Dito iminungkahi ni Tia na gumamit sila ng slime bilang natural na kumakain ng mga dumi at agad naman itong umalis at naghanap nito. Nang makabalik ito ay nilagay naman agad ni Hirako ang mga slime sa purification pool na ginawa niya para dun linisin ng mga slimes ang dumi nila. Nang matapos na ang bathhouse ay sinimulan ng ipaliwanag ni Hirako ang proseso ng paggamit nito. Iminungkahi naman ng elves na ipakita na lang sa kanila ni Hirako dahil di sila pamilyar dito, na malugod namang pinagbigyan ni Hirako. Tutok na tutok naman ang mga elves habang nagpapaliwanag si Hirako. Napasarap naman ang suwong ni Nick sa bathtub at nakalimutan na ang mga elves, nang bigla na lang nagsiliparan ang mga damit sa paligid at umatake ang batalyon ng Cocomelon. Nailang naman si Hirako dahil napalibutan na siya ng mga ito at walang magawa. Sana all na naman, hayop ka Hirako, animal ka. Kinabukasan ay may bagong batch ng elves ang dumating at dito iminungkahi naman ni Leia na gumawa na lang ng panibagong tirahan para sa mga ito, kasabay na din ang pag-improve ng kasalukuyang tirahan ni Hirako, at dito sumang-ayon naman si Hirako sabay sigaw ni Leia na simulan na nila ang paggawa ng bahay, para masimula na din ang paggawa ng babies na hanggang ngayon ay ipinagtataka ni Hirako. Hirako, isa lang masasabi ko, animal ka. Anyway, pasabog naman si Kuro, isa sa mga aso ni Hirako, dahil nagkaroon ng POV niya, dito ikwenento niya ang buhay niya bago na-meet si Hirako. Di pa raw siya natatalo kahit kailan hanggat sa makilala niya jowa niya at matalo nito. At ayun na nga, nejontes niya ito. Habang naglalakbay naman sila ay nakasagupa nila ang tinatawag nilang Grappler Bear, ang hari ng kagubatan ika ni Kuro, dito natalo sila nito ngunit di sila pinatay. Ngunit dahil sa malubha silang nasugatan ay nahirapan na silang mag-hunt hanggang sa mapadpad sila kay Hirako at doon na nga yung nangyar sa part 1, kaya pala sugatan silang dumating. At hanggang ngayon wala pa ring idea si Hirako na sila ay delikadong monsters na tinatawag na Inferno Wolves. Wala na din namang pakialam dito si Kuro dahil gusto nito si Hirako at nagpapasalamat ng lubos na napunta sila rito. Medyo